Hi guys! To this video, mag-disinfect ako sa aming piggery. So ngayon guys, samahan niyo ako mag-disinfect sa piggery. So disinfect ko tong piggery is every week, once a week guys. Mag-disinfect ng piggery. So yung ginamit ko nito guys is, pangalan niya is Microban. Disinfect talaga to sa piggery. May fungicidal, bacteria, cidal at virucidal. Yung Microban yung yung pangalan niya is Microban GT. 20 ml guys is good for 1 gallon. So dalawang sachet yung gamit ko. So good for 8 liters na siya. Ito na guys, kinuha ko na yung boots ko at ready to spray na tayo sa piggery. So before tayo papasok sa piggery guys, palitan ko muna yung aking chinilas ng boots para malinis yung ating boots. Kasi guys, bawal talaga sa piggery, lalo na ngayon, usong-uso ngayon yung swine flu. Laganap sa buong Pilipinas yung swine flu ng mga baboy guys. So ngayon mag-disinfect tayo sa ating piggery para iwas ng mga sakit-sakit, lalo na ngayon at tag-ulan dito sa amin guys. Halos everyday may ulan, so mga bacteria, virus nandyan sa palibot natin. So kailangan natin mag-spray ng disinfectant sa ating piggery kahit saan sa paligid ng piggery. Kailangan natin din. So ito na nga guys, mag-start na ako mag-disinfect dito sa dinadaanan ng mga tao. Kailangan dito natin unahin yung mag-disinfect hanggang papasok na ako doon sa piggery guys. So kailangan natin i-disinfect lahat yung mga dinadaanan ng mga tao dito guys, para iwas ng virus at sakit-sakit sa ating mga alagang hayop. Lalo na yung mga baboy ngayon is meron pa rin sa nakapaligid dito sa Davao City yung may mga swine flu guys. Kaya ingat na ingat talaga tayo dito sa piggery. So hindi ko naman kasi maiwasan na yung mga buyer ng mga baboy is talagang pumapasok talaga dito sa loob guys. So ang ginawa ko na lang guys is mag-spray na lang ako ng disinfectant every once a week guys. So meron pa naman akong mga baboy guys. So yung iba guys, bininta ko na sila kasi nga nag-stop na ako magbaboyan guys, kasi sobrang mahal ng feeds guys. Tapos yung mga buyer is parang gusto na lang nilang hingiin yung presyo ng ating mga baboy. So nakakalungkot mang isipin guys, pero yun talagang katotohanan. So mag-stop na lang kami mag-piggery guys. So kaya yung ibang mga inahin dito guys is binibinta ko na yung iba. Yung ibang inahin dito is buntis. Yung 4 na inahin ko guys is buntis yun. Bininta ko na lang ng 35k isang piraso. Yung naman, yung inahin na may piglet, so sinama ko na rin bininta. 50k yung buong price niya. So tatlong inahin na lang yung naiwan nito, saka isang boar, at saka 13 na for lechon guys. So yan nga guys, iniisa-isa ko talaga yung mga piggery dito mag-disinfect guys, kasi sa panahon ngayon guys, ang dami ng mga sakit-sakit sa paligid natin. So kailangan talaga natin mag-disinfect kung pwede araw-araw guys, para iwas sakit talaga. So yun na nga guys, balik tayo doon sa bintahan ng mga baboy dito sa Davao. Kasi naman guys, yung mga ibang ahente dito is binibili nila yung mga baboy dito na sobrang mura talaga guys. Parang pakiramdam ko hindi na kami makabawi sa gastos namin na mga pagkain ng baboy guys. Kasi biruin mo yung isang sako na grower guys, is aabot na ng
1,800, 1,900, depende sa klase ng feeds guys. Yung iba is aabot pa ng 2K per sack, yung 50 kilo na pagkain ng baboy. At saka naman yung mga starter, depende din sa brand yung per kilo nila guys. May isang kilo ng super start, 68 pesos. So yung iba naman is 40, may 43. So yun nga guys ang nakakalungkot isipin. Yung mga feeds is patuloy na tumataas, pero yung presyuhan ng mga baboy guys is parang bumababa pa rin. So, very unfair talaga sa mga farmers na mga yung nangangapital sa feeds guys kasi luging-lugi talaga. Kaya ngayon guys, ngayon guys, balak naman talaga namin na mag-stop na. Kaya pinapaubos ko na lang itong tatlong mother pig, isang boar na ibinta ngayong December na to, 2023 at saka yung 13 pieces na lechon na baboy guys. Hanggang dito na lang guys. Hanggang sa susunod. Bye-bye.